The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. When the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs asking his father what he wished him to be called. He asked them for a tablet and wrote John in his name, and all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbors, and all these matters were discussed throughout the hill country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In spite of some financial problems, me, together with my brothers and sisters, were able to finish college from the #1 university, Adamson. Ang isa po ay industrial, ako po ay mechanical, ang sumunod ay electrical, ang bunsong lalaki ay civil engineering. Ano pa? Ang babae pala sa probinsya, hindi pwedeng umalis sa nanay. Commerce. Ang isa sa tanong ng mga kamag-anak ay, bakit walang naging chemist? Bakit walang naging chemist? Bakit yun ang tanong? Kasi ang tatay namin ay chemist. Graduate ng Siliman. Nung panahon na yun, 70s to 80s, Adamson is known for chemistry. At yun ang pangarap ng aming tatay, na merong sumunod sa kanya. Kung hindi man chemical engineer, at least chemist. Ano pa? Ang tanong doon ay, pag ang tatay ba chemist, dapat ang anak chemist. Di po ba, ano? After several years, pumasok ako sa seminaryo, nagpari ako. Ang kasunod na tanong ay, bakit ka nagpari? Ang tatay mo'y protestante. Yun ang kasunod na tanong. Why I'm sharing this to you? Hindi malayo sa tanong, bakit John ang pangalan? Wala naman John sa inyo. Hindi po ba? Dapat Zechariah, Junior, the second or the third. Wala sa inyong John. Yan ang tradisyon. My dear friends, my brothers and sisters, what is the invitation of today? Sometimes you need to break the tradition to do the will of God. Sometimes we need to break the tradition to do the will of God. Ilan ang mga anak na kinuha ang kurso, hindi dahil yun ang gusto nila, kundi yun ang gusto ng magulang. At kaya tapos na sila ng college, hindi sila maayos ang buhay. Hindi maayos ang trabaho.
Bakit? Hindi yon ang gusto nila. Magandang itanong yon. Yung bang kinalalagyan nyo ngayon, gusto nyo? Ang mas malungkot na kwento, napangasawa mo, hindi mo gusto. Bakit? Nakinig ka sa sabi-sabi. Hindi po ba? Mahalaga na tinatanong natin ang ating mga sarili, ano ba ang gusto ko? Ang kasunod na tanong ay, ano ang gusto ng Diyos? Ang unang pagbasa ay nagpapaalala na dapat mayroong patuloy na pagninilay, a continuous discernment, so that you will be able to know and to be able to do the will of God. Kahit kailan, hindi mo magagawa ang pinagagawa sa iyo ng Diyos kung hindi mo alam kung anong kanyang pinagagawa. Paulit-ulit ko yung nasabi, our common mistake in life is not to commit sin, but to do the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Ang pangkaraniwang pagkakamali ay hindi ikaw ay nagkasala, kundi ginawa mo ang tama, pero hindi yan ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, anong tema natin? Advent is a good beginning for a better becoming. Sana may panahon pa, hindi po ba? Sana may panahon pa. Sana ang mga magulang, tulad ng unang pagbasa, ay binubuksan ang puso para sa mga anak. At ang mga anak naman ay bukas ang puso sa kanilang mga magulang. Bukas para intindihin, alamin ng mga magulang kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanilang mga anak. At ang mga anak, sabi nga sa unang pagbasa, ay bukas din ang kalooban sa mga magulang kung saan hinahayaan nila ang kanilang mga magulang na sila'y gabayan para sa isang magandang kinabukasan. Pero nangyayari lang ito kung tayo ay nagdadasal. Anong klaseng paggagabay mula sa Diyos kung hindi naman tayo nagdadasal? Hindi ibig sabihin, pag memoryado mo ang panalangin, marunong ka magdasal. Many people memorize the prayers, but they fail to pray. Walang pinagkaiba yan doon sa kwento ko saan ang isang MC ni-recite ang Psalm 23 na napakagandang pagkaka-recite. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. That after reciting the psalm, everybody applauded him. And he taught an old Monsignor, how about you, Monsignor? Do you have any psalm to recite? And the old Monsignor recited the same psalm. The Lord is my shepherd. Before the end of the psalm, there was a complete silence where you can hear a needle drop. And when the psalms was completed, some people were sobbing already, umiiyak. Ano sabi ng commentator? What happened? Two people recited the same psalm. Why the first one applauded, the second was welcome with a psalm. Ano sabi ng isang commentator? Because the first one knows the psalm, the second one knows the shepherd. There's a big difference knowing your prayer and someone knowing to whom you pray. Discernment happens not because you know the prayer, but because you have a relationship with the God whom you pray. Mga minamahal na mga kapatid, maganda pong pagtunan ng pansin yun Wala ba akong pinagpipilitan sa aking mga anak na kung saan yun ang dahilan kaya hindi nila nagagawa ang kalooban ng Diyos?
Parents, it's good to ask the question. Kilala nyo siguro si Jokoy, one of the most popular, successful comedian, a Filipino in the US. Nung sinabi niya sa kanyang mga magulang, I want to be a comedian, nilait siya na sarili niyang magulang. Sabi niya, sinong niloloko mo? May komedyante ba sa bahay natin? Wala. Bakit? Pag nasa US ka, lahat nurse. Di ba ba, no? Pero ngayon, successful siya. Masaya siya. Bakit? Sinunod niya ang kanyang kalooban. Sinunod niya ang kanyang kalooban. Mga minamahal na mga kapatid, malungkot yun na marami sa atin laging malungkot dahil hindi tayo nagtanong. Hindi tayo nagtanong. Sabi nga, kung saan nung unang panahon, puro naman barko ang sinasakyan, di po ba? Kayo ba'y nakapagbarko na? Nagbarko. O, tuwing kainan, yung isang pamilya, nandun lang sila sa kailang teheras kung tawagin, ano po, yung beddings. Doon lang sila, kumakain daw ng tinapay. Kumakain ng tinapay tuwing kainan. At napansin ng mga kasama nila, bakit hindi kayo kumakain sa mess hall? Sabi daw ng pamilya, wala ho kaming pera. Kaya dito na lang kami nagtitinapay. 2 araw na kayo nagtitinapay. Kasama po sa bayad yung pagkain. Kasama sa bayad ang pagkain. Ang hirap nung gano'n, ano? Nagtiyaga ka kasi hindi ka nagtanong. Di po ba, ano? May tawag tayo doon. Iba na naman ang inisip ninyo. Hindi nagtanong, di po ba, ano? Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, today, it's good to ask ourselves, am I doing what the Lord wants me to do? If you have not asked that question, the bigger question is, when are you going to ask? Tinanong mo na ba kung anong kalooban ng Diyos? Kung hindi mo pa natatanong, ang aking tanong ay, kailan mo itatanong? Going back to what I've said, maraming madre na kung saan tinapos muna nila ang kanilang college courses at tumakas sila sa bahay at nagpunta sa kumbento. Sinunod ang kalooban ng magulang bago sinunod ang kalooban ng Diyos. May kilala akong paring magaling na kung saan isa sa mga paring hinahangaan ko nun. At pagkatapos mamatay ang nanay, lumabas sa pagkapari. Binigyan siya ng dispensation dahil sinabi niya, kaya lang ako nagpari kasi gusto ng nanay ko. At dahil patay na ang nanay ko, wala nang dahilan para magpari. My dear friends, my brothers and sisters, today it's good to understand this. There is more important than being successful. There is more important than being successful. There is more important than being happy. There is more important than tradition. And what is that? The will of God. The will of God. Do not commit the mistakes of doing the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Parents, direct your children that they may do the will of God. Children, listen to your parents. They are not perfect, but I believe by their vocation, God speaks through them.
The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Magandang umaga po sa inyong lahat.